Eto, dumaan sa wall ko. Hindi yata nagre-research itong si Totoy, no? Ang sabi niya, first OFW hospital. Sana nag-research ka. Yung sinasabi mong first OFW hospital, bumaba si Digong, hindi yan tapos. Pinuntahan pa yan ni Tulfo, kung hindi ka nanonood ng balita. Pinuntahan pa yan ni Tulfo as in walang nakikinabang. Walang nakikinabang na mga OFW na sasayang yung building. Kailan lang yan napakinabangan sa panahon pa ni PBBM. Hindi yan napapakinabangan at all. I-research mo, nasa YouTube yan. Yang sinasabi mong OFW hospital na yan. Hindi yan tapos. Ang daming nasayang na pera dyan. Pinuntahan pa yan ni Tulfo. Si Tulfo nagpunta dyan. Chinek niya lahat yan. Nalaman niya na ang daming facility. Bakit hindi napapakinabangan? Kaya binigyan niya ng atensyon ni PBBM na ngayon is napapakinabangan na. Creation ng DMW. Kinikredit mo talaga kay Digong yan. Yung creation ng DMW. Another branch lang naman yan ng ng OWA. Mag-isip ka nga, bakit mo ibibigay yung credit na yan kay Digong? Sus Mariosip ka naman. Eto, mag-research ka. Yung DMW is dating POEA. Yung POEA, tinatawag na siya ngayong DMW. Okay? Mag-research ka. Binigyang mukha lang siya nung 2022 February. February 2022. O, binaligtad ko lang ha. Yan po ay kinrate noong February 2022. Yung dating POEA, binigyang muka, tinawag na DMW. Sana nagre-research ka. Pangatlo, total ban ng mga Pilipino sa Kuwait. Natutuwa ka talaga doon? Na ang daming mga nawalan ng trabaho, pinauwi, pinabalik ng Pilipinas dahil sa total ban ng mga Pilipino sa Kuwait. Yung mga dapat aalis papuntang Kuwait, may ticket na yung mga professional natin na babalik ng Kuwait na nagbakasyon lamang. Hindi na nakabalik dahil diyan sa total ban na yan. Dahil sa isang Pilipina. Pilipina ba? Pilipino. Nakalimutan ko yung story eh. Pagkakamali ng isa, damay ang lahat. Natutuwa ka dun sa total ban? Pang-apat, OFW Bank. Bakit? Ginawa ba yung bangko na yan na meron ng funds? Bakit? Magsa-savings pa rin, di ba? Maghuhulog pa rin ng OFW. Maghuhulog pa rin ng OFW diyan sa bangko na yan. Marami bang OFW na tinatangkilik yan? Ako hindi ko yan tinangkilik. Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi ang kailangan kong bangko is international. Kasi nagta-transfer ako. Kailangan ko mag-transfer. Kapag OFW bank, hindi siya lumalabas kapag magta-transfer ka international. Maraming bangko na hindi lumalabas international kapag lang siya, like rural bank, yung mga local bank. Ewan ko yung OFW bank. Yeah, it sounds international, pero hindi yan lumalabas kapag magta-transfer ka international. So bakit sabi mo gumawa ng OFW bank? Bakit? May pondo ba ang bawat OFW? Nilagyan niya ba ng pondo or binigyan niya ba ng pera mga OFW diyan sa bangko na yan para i-withdraw? Hindi ah. Kung gusto mo magkapera dyan sa bangko na yan, mag-ipon ka, mag-deposit ka. Para ka lang nag-deposit sa bangko. Pinagmalaki mo pa yun. O, yung last, OFW saved from the death throne sa UAE daw. Bakit? Si Duterte lang ba ang nakapag-save ng isang OFW? Dami. Si Pinoy. Si PBBM, ang dami. Ang dami yang na-save. Diba? Yung nga lang taga-Indonesia, bibitayin na lang, na-save niya pa. Nahabol niya pa.
Nahabol niya pa nung pagkakaupo niya, hindi niya alam na nasa death row na, isinuko na ni Duterte, nahayaan na, pero nahabol ni Digong. Ano kasi pangalan, nakalimutan ko. Mary Jane ba yun? Yung sa Indonesia. Diba? So, ano itong mga sinabi mo na to? Mga walang kakwenta-kwenta. DMW, dating POEA, tinawag nila ngayong DMW, binigyan ng bagong mukha. OFW Bank? Ano ang nagawa ng OFW Bank sa mga OFW? OFW Hospital? Bumaba si Digong, hindi tapos yan. Kaya nga, pinuntahan pa yan ni Tulfo. Dahil hindi napapakinabangan at nasasayang ang pera ng gobyerno, ng mga taxpayer. Total deployment bans sa Kuwait, ang daming nawalan ng trabaho. Natutuwa ka dun? Tapos ito yung sasabihin mo, may sinave na na isang na OFW sa UAE from the death row. Bakit? Si Duterte lang ba nakagawa nun? Wala ka na bang maisip na iba? Pagbaba ng bigas, pagbaba ng gasolina, paano umunlad, paano tangkilikin ang ating ang ating turismo. Hikayatin ang mga investors, foreign investors hindi yung mga foreign na nagpapapicture kay Inday. Foreign investors. Programa sa mga magsasaka, sa mga ngingisda, ipaglaban ang West Philippine Sea. Ngayon nagtayo ng stainless steel under government. Itong mga binanggit mo na yan, walang kwenta. Kasi unang-una, walang natapos, walang pakinabang, maraming naperwisyo, binigyan lamang ng panibagong muka at lahat ng presidente nakaka-save ng ng mga nasa death row sa ibang bansa. Kulang ka sa research, Tutoy. Mag-research ka muna.